Aminado ang ilang mambabatas mula sa oposisyon na nakapunto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang matatapang na pahayag ukol sa West Philippine Sea at laban sa mga pugo. Samantala, hirit ng ilang mambabatas sa minorya, wala pa rin naman ang konkretong solusyon ng Pangulo ukol sa mataas na presyo ng bilihin. Ang balitang A to Z hatid ni Kim Salinas. Sa ikatlong sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., hati ang reaksyon ng minorya sa Senado at dito sa Kongreso dahil ayon kay Senator Risa Hontiveros, satisfied siya sa mga naging talumpati at report ng Pangulong Marcos Jr. Pero ang minority bloc dito sa Kongreso ay puro plano pa lamang anya ito at wala pang konkreto kung saan nga ba tutungo ang mga pangako ni PBBM. Effective today, all POGOs are banned. Kung standing ovation sa loob ng batasan ng pag-uusapan, pinakamasigabo ang ibinigay sa anunsyo ng Pangulo na total ban sa mga POGO. Satisfied ako sa statements nila sa West Philippine Sea at lalong-lalo na sa POGO ban, effective today na mag-wind down hanggang katapusan ng taon at hanapan ng trabaho yung ilang tens of thousands na nagtatrabaho pa doon. Ayon sa Pangulo, dapat nang puksain ang kriminalidad sa loob ng illegal na mga POGO. Ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Pero tanong naman ng ibang mambabatas sa minorya, nasaan na ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Hindi gaano satisfied kasi yung wala pa talagang konkreto, no, para mas mapababa ang presyo ng mga bilihin at maangat yung kalidad ng pamumuhay ng ating mga workers. May mga pointers naman tayo na kailangan nating i-congratulate siya. Sa example, sa unemployment rate, bumaba yung walang trabaho. Gumanda yung rating natin dyan. At kumpara sa pre-pandemic levels, ay mas maganda na tayo. Pahayag ni dating Senate Majority Leader Joel Villanueva, anuman ang ipinagmamalaki ng Pangulong paglago ng ekonomiya ay hindi gaanong maramdaman ng karaniwang Pilipino. 76% sinasabing hindi sila agree sa ginagawa ng pamahalaan when it comes to addressing inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin. But if you look at the food inflation, tumaas ng 6%. Perhaps that's the main reason kung ba't di nararamdaman kasi mataas yung food inflation. Bagay na sinusuga ni Deputy Minority Leader Paul Dasa sa Pangulo. Pinakamalaking problema natin all over the world is inflation, di ba? Cost of goods. How will we control yung pagtaas lahat ng bilihin? Dapat i-address what's our situation now with foreign debt. Di ba kasi kahit malaki yung budget natin, ang laki din ang inuutang natin. Sa gitna nito, sinabi ng Pangulo na batid niya ang hinaing ng karaniwang Pilipino. Hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayang nabibigatan sa presyo ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Patuloy namang pinaninindigan ni Secretary for Poverty and Food Alleviation, Larry Gadon, na bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naghihirap. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.